At ibinaba si Jose sa Ehipto, at binili siya ni Potipar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose, at naging lalaking mapalad. At siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at pinaglingkuran niya siya, at sa kanya'y ipinamahala niya ang bahay, at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakan niyang kamay. At nangyari, na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay, at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. At hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon, at sinabi, "Sipingan mo ako." Datapwat siya'y tumanggi, at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Narito, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay, at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos?" At nangyari, na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipingan o pakisamahan. At nangyari, ng panahong ito, na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain, at wala sino man sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, "Sipingan mo ako." At iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya, at tumakas at lumabas. At nangyari, na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay, at sinalita sa kanila na sinasabi, "Tingnan ninyo, na dinalhan niya tayo ng isang Ebreo upang tayo'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan, at ako'y naghihiyaw ng malakas." At nangyari, nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw, na iniwan ang kanyang suot sa aking siping, at tumakas at lumabas. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping, hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito, na sinasabi, "Pinasok ako ng aliping Ebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako. At nangyari, na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig, at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping, at tumakas sa labas." At nangyari, na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita, na sinalita sa kanya ng kanyang asawa, na sinasabi, "Ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin," ay nag-alab ang kanyang galit. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose, at inilagay sa bilangguan, sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya'y natira roon sa bilangguan. Datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose, at iginawad sa kanya ang awa,
at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan, at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginooy sumakay Jose, at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon.